Sa ilalim po Mm. ba ng batas, ano ba ang, legal na estado kapagka ikaw ay nangako ng kasal? Meron ba 'tong obligasyong panglegal kapag pinangakuan mo yung isang tao na pakakasalan kita? Mhm. Para diretsong sagutin 'yan, wala, Naku, 'no, yun na wala. nga ba, eh. Okay. Subject sa ating mga topics, 'no, na pag-uusapan ngayon. Alam mo maganda itong mga nagdaang linggo, tama ka Miss Maricel, 'no, napag-usapan 'yan at, nagkaroon din ng awareness yung mga tao, hindi lamang dun sa partikular na kaso ng missing bride na iyon, kundi ito naman talaga yung purpose kung bakit nagse-share tayo sa social media among other things, Mm. siyempre ay makapag-educate, nabubuksan kasing iba't ibang mga, katanungan, 'di ba? Paano nga ba kung Oo. halimbawa kayo ay, merong karelasyon at, meron kayong usapan, meron kayong pangako na magpapakasal at mamaya, lalawakan natin yung scope 'no, para i-cover yung ibang mga, kasunduan, hindi lamang, Mm. sa pagpapakasal 'no. Pero dito muna tayo dahil timely, may nawawalang bride at sa mga pagkakataon kung halimbawa groom naman, 'di ba? In Mm. other words, hindi matuloy yung kasal dahil may isa doon sa magkarelasyon na hindi tumupad doon sa pangako, 'no? Nabanggit mo Yes. kanina, this is an early, 'no? This is a preview for Valentine's Oo Day. nga, eh. Hindi, okay. Pero kailangan natin malaman na sa ilalim ng ating batas ay merong nagpoprotekta, 'no, nagbibigay remedyo para sa mga acts Hmm. na, nagva-violate ng ating karapatan, mas lalo na sa tinatawag natin, ito palagi natin 'to naririnig, 'no, morals, good customs, public policy. Ano 'yun, 'no, parang Oh, napaka-abstract, 'no? oo nga. Yan ay parte ng ating probisyon 'no, sa civil code 'no, sa ating batas na nagpoprotekta ng relasyon ng Mhm. bawat tao, human relations. Mas pamilyar ito abuse of rights doctrine. So kapag meron tayong hindi mawari 'no, ano ba talaga yung ginawa niya, anong violation nito? Pero alam mo na meron kang karapatan sa ilalim ng batas. Alam mo rin na may danyos na ikaw ay sinapit 'no, meron kang gastos, meron kang moral damages, di ka nakatulog, napahiya ka. Tapos meron naman siyang ginawa at konektado yun doon sa iyong tiniis no, na paghihirap. Pero Mm. wala naman naka-spell out sa batas, ano mga ba yun, no? Madalas, bumabalik tayo doon sa Articles 20, 21, 22 ng ating Civil Code. Ayan, hawak, di ba? Okey. Nagpoprotekta sa relasyon ng mga tao kung ang, danyos na iyong sinapit ay dahil sa, bad faith na tinatawag 'no Oh. or, violation nung ating, practices 'no, nung ating morality, nung Mhm. ating good customs. So balik tayo doon sa issue ng mutual promise to marry, Okey. okay. So, may dalawang tao na nagkasundo 'no, nangako sa isa't isa dahil sa kanilang, pag-ibig, tayo ay ikakasal. Pero sa kalagitnaan ay, may isang nagbago ang isip, Mm. okay. Yung naiwan sa ere, 'di ba, 'Yan. ay gusto niyang mag-recover ng damages. Bakit 'no? Siguro explore natin yung mga senaryo dahil Mm. nakapag-release, distribute na siya ng invitations. Invitation, At sa okey. panahon ngayon ng social media, mas madaling mag-distribute ng invitation, Miss Maricel, Oo 'no? nga, bubuo ka lang ng group chat, eh, ng thread meron ka na agad Yes. invite, eh. Oh. Tama, 'no? So mag-send ka lang sa group chats, mag-post ka lang sa Facebook, sa Messenger, sa IG, i-IG story mo lang, makakalap na kaagad 'yan. Hindi mo na kailangan Mm. yung printed tulad ng dati, para 'yan ay malaman ng iyong mga intended visitors. Mm. Nakapag-book ka na ng catering, ng Oh, photographer, nag-prenup na kayo. Alam mo sa mga panahon ngayon yung kasal napaka-ano 'no, ah, ang daming gastos 'no? ang gastos, totoo Yes, oo. 'yan. Hmm. Celebrated 'no, okey. So dati magastos, ngayon mas magastos 'no. Mm. So ngayon, nag-invite ka pa ng influencers, 'di ba, Naku mga naman. content creators para i-feature. Kasi nga naman may mga Mm. ano ka dun, 'di ba, may branded ka dun, ganyan na mga isusuot, kakainin, ife-feature. So in other words, kumpleto na 'no, ang lahat ng preparasyon. Tapos Mm. biglang nawala, 'di Mm, ba? mm. Maaaring yung pagkawala ay hindi
kasing controversial or publicized nitong nangyari sa missing bride, kundi bigla na lang siyang nawala, naiwan ka sa ere. Ng ghost. So ano una natin makikita doon, 'di ba? Hmm, May gastos. hmm. Okay, may actual damages. Kung Okey. sino man ang gumastos nun, i-assume natin sa pagkakataon na ito na iyon ay yung iniwan sa ere. Oo. Okay, so siya yung gumastos. Tapos siyempre, sino ba naman ang makakatulog na mahimbing, 'di ba? Napakasarap ng, weather nitong nagdaang, mga linggo dahil, Oo. Christmas 'no. Nakatulog tayo ng mahimbing para na lang dun sa mga naka-field 'no, siyempre 'no, paidlip-idlip. Pero hindi nakatulog, yung iniwan sa ere. Mm, Yan ay sleepless nights, mm. napahiya doon sa group chat members, Yes, sa oo. mga kinansel na kontrata. Meron pang mga ano do'n, penal clauses, halimbawa, o nagbayad pa siya ng danyos, 'di ba, do'n sa Oo, mga, oo. suppliers, 'di ba, sa Hmm, cancellation. So ano 'yun, moral damages, okay. So, hmm. clear na merong mutual agreement to marry, promise to marry, may Oo. actual costs, 'di ba, damages, may moral damages, subject 'yan sa papatunay sa korte, ebidensya 'no, Miss, Mm, Maricel. Ngayon ang tanong, in good faith ba itong nagre-recover ng damages? Eh kung wala naman talaga siyang idea, halimbawa ay talagang umasa lamang siya, wala naman siyang ginawa, hindi naman mm, siya nagpakita ng kahit anong dahilan 'no, para siya iiwan 'no o mag-break yung kanilang agreement, mm. can the person file? May mga desisyon na ang Supreme Court na sinasabi na maaring yung mutual agreement or mere promise to Hmm, marry, yan per se or yan alone ay hindi ground, no? okey. Pero kapag mayroong violation nung probisyon na binanggit ko kanina Mm, dahil may isa doon sa party na yan, no? Sa either sa bride or sa groom who acted in bad faith. Ang mm, kanyang act ay contrary doon sa sinabi nating good customs, morals, public policy, at may danyos na mm. nasuffer doon sa iniwan sa ere, doon sa nagfa-file ng complaint, ay puwedeng mabigyan 'yan ng, remedyo 'no, ng relief ng ating Oh, korte at sa pagkakataong 'yan 'no, may mga pinagdesisyonan ang Supreme Court na sinabing, "Nagbibigay kami ng danyos hindi dahil doon sa breach of promise to marry." Iklaro natin okey. 'yan. Yes, Hindi yes. nagbigay ng danyos ang Supreme Court or Korte Suprema dahil nag-break siya ng promise to marry, hindi Hindi 'yun. gano'n. Ang dapat kasi may violation siya nung good customs, public policy, morals, at not to mention dun sa provision ng ating Kodigo Sibil na nagga-grant ng moral damages, actual damages, at kung iba pang mga applicable na damages. Kasi may separate provisions ng Ayun. ating Civil Code on damages. So Opo. meron ano, may yung binanggit ko sa'yo kanina, may actual case yan, no? Hmm. Noong 1960s, no? Na Talaga nakapamigay. nangyari na 1960s? Yes, oo, So may nakapamigay na siya nangyari 'no, na ang pala, nagbigay ng oh. Korte Suprema sa kanya, Mm, moral and exemplary damages. Moral damages kasi nga and of course may mga napatunayan siya ng mga actual costs or mga expenses na dahilan nga para siya ay mag-file ng, reklamo at mm. yung pagpapahiya sa kanya at siyempre to set an example, exemplary damages. Yes. Ngayon, meron din 'no, around 1960s na napansin ko nag-legal research ako. So 1960s gano'n din ano, pero ito bigla lang nag-back out 'no. Ngayon anong Okey. sabi, may mental anguish 'no na, napatunayan dun sa korte at yun ay Mm, binigyan din ng moral damages. Ngayon, hmm. nabanggit natin kanina 'no, na dapat yung nagre-recover ng damages yan ay acting in good In faith. good faith, yes. Paano kung yung nag-back out 'no, ay may dahilan naman Oh, at yung 'yan. nagre-recover ng damages hindi siya acting in good faith. Meron Mm, ba? Meron. 'No, ito hmm. medyo bago-bago ito 'no, noong 2021 'no. Kasi mayroong bride na nag-back out 'no. Bakit? Kasi napatunayan niya na ito naman palang si groom Hmm, ay, manloloko 'no, hmm. talaga 'no. So, ang dahilan kung bakit siya nag-back out ay hindi dahil sa, "Wala lang, gusto ko lang 'no, gusto ko Nagbago lang isip mag-back ko, out." hindi Oo, gano'n? sa heart 'no, Mm, napanaginipan ko mas pangit na tao, 'di ba, mga ganyan, nagpahula ako, mga gano'n. mm. Hindi maganda ang forecast, hindi gano'n ang dahilan. Oo. Kundi may mga, nadiskubre siya, na siya pala ay niloko, na hindi pala in good faith itong, groom niya, na kung Mm. tutuusin, mas magandang nag-back out siya kaysa tinuloy niya yung kasal, mas mahirap magpa-nullify, 'di ba, magpa-dissolve Yes. ng marriage.
Okay. So Mas ngayon, matrabaho eh, medyo 'yun. malaki na ito. Hmm. Ang sabi nga nung iba, the audacity, 'di ba? The audacity nung manloloko na Oo. mag-file kasi ang sabi niya, meron akong binigay na regalong 500,000 doon sa parents. Gusto Ay, ko ngayong wow. bawiin. Pagkatapos, meron akong, o gift 'yon, 'di ba? Oo. Meron akong danyos din na ano 'no, tiniis dahil nag-back out yung bride ko. At Mm. alam mo 'yan 'no, na dahil na-discovering siya ay manloloko, 'di ba? Meron siyang Mm. mga, ah, ano 'no, hindi dinisclose 'no, na detalye tungkol sa kanyang pagkatao na tama Mm. naman dahilan para mag-back out yung bride. Anong sabi ng Supreme Court? Yung binanggit natin na elemento kanina, Oo. ang wala, eh, yung petitioner or yung nagke-claim ng damages, not acting in good faith. Sabi, Okay. ikaw naman talaga ang manloloko, 'di ba? In fact, ang dami mong mga hindi dinisclose, yung mga fatal na disclosures 'no, crucial disclosures rather, na dapat ginawa mo, yun ang dahilan ba't nag-back out yung bride 'no? Mm, At yung mm. hindi mo na ibalik sa'yo, 500,000 regalo yun, 'di ba? Hindi rin binalik sa kanya. Regalo tapos Kaya binabawi mo. So, ang 'di ba? malinaw dito, Attorney Weng, hindi Hmm, puwedeng gawing basehan yung sinasabing breach of promise pagdating sa kasal. Walang gano'n. There's no yes, such thing. Pero yes. yung sinasabi Correct, po ninyo correct. kanina na moral obligation kapagka halimbawa, nakita naman na in good faith yung pagsasampa ng kaso, ano yung dapat na ihanda niyang mga patunay? Kasi parang iniisip ko, 'di ba kapagka naman in love ka, parang feeling ko you'll do everything for your love. So, paano mo Yes, naman mapapaghandaan yun? Paano mo naman maiisip na, "Teka, baka lokohin ako nito. Kailangan oo. mabawi ko, makuha ko yung danyos." 'Di ba? Tama yang ano, tanong mo, 'di ba? Wala naman Oh. nagpapakasala ang, forecast or foresight nila, eh, Oo. maghihiwalay sila. At wala ring nagrerelasyon na ang foresight nila ay maghihiwalay sila, 'di ba? Yes. So, may mga matters 'no, beyond our control, either beyond our control at dun sa napag-usapan natin, beyond our knowledge, dun sa mga Mm. talagang acting in bad faith na hindi nag-disclose, nag-divulge sa mga very, very crucial information like, "Ay, may asawa na pala ako." 'No? Ano ba O kaya, yan? "Ay, may Nakakaloka. gusto pala akong ibang pakasalan." 'Di ba? O yan Oo. yung mga "Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo." 'Di ba? So, yan ay, sa panahon ngayon 'di ba, na selfie generation, 'di ba, selfie dito, selfie do'n, document dito, date dito. So, lahat ay nado-document ng hindi natin sinasadya. Post dito, IG story diyaan, Facebook story. So, yung mga bagay na yan, under our, rules of court 'no, at, Mm. yung ating rules governing, electronic evidence ay admissible. Subject kung yan Hmm. ay mapapatunayan may authenticity, identity, na yan ay Mm. legitimate at sa panahon din ng AI, yan ay hindi altered o Oo nga. edited, no? At Mm. hindi imbento lamang. So, totoong nagkaroon kayo ng relasyon at nagkaroon kayo ng preparasyon, yung mga resibo, yung mga documentations, lahat yan, no, ay admissible, subject siyempre sa pag-comply ng ating rules of court. Kapag yan ay pinresenta mo na sa korte, sinong nakakaalam, sino kumuha ng picture, anong gadget ang ginamit, ganyan, no? Mm. Ngayon, yung sinabi natin na yung good faith, bad faith, yan ay state of mind, no, Miss Aha, Maricel. Hindi aha. talaga yan nado-document. Hindi yan Oo. parang relasyon o estado ng inyong ano 'no, yung image ninyo, reputasyon na nado-document niyo sa IG kasi yan ay maari lang ma-manifest nung mga kilos. So, Yes. may mga friends, relatives, family members na maaaring tumulong sa'yo para magpatunay Ah, na, oo, sa totoo nga oo. niyan ano at in fact, meron tayong isang kaso na napagdesisyonan ng Korte Suprema 'no, napagalitan yung parents 'no, Oh. kasi ito'y kaso ng isang, supposedly mixed marriage kasi Mm, ang mm. boyfriend ay foreigner 'no at yung, Okey. bride to be ay Pilipina. Mm. So nangyari ito sa probinsya 'no napagdesisyon na 1993 ito 'no na sila yung karelasyon at siyempre, nung time na yon 'no, dun sa pagdetalye nung narrative ay alam mo naman 'no kapag, yung mga panahon ng, hindi panahon 'no, kundi kultura sa probinsya siyempre kadalasan Mm. talagang ingat-ingat sila dun sa mga anak nila 'no, at ito yung unang karelasyon nung, foreigner at siyempre alam mo naman ang kultura ng Pilipino at sa Yes. probinsya versus kultura ng foreigner na medyo Mm. mas liberated talaga 'no. So Mm. in other words, namulat 'no doon sa liberated na kultura yung, ating, dalagang Pilipina 'no at,
yung kanyang parents sinuportahan naman, 'no? Mm. Pero yung paraan ng pagsuporta ay hinayaan nilang mag-live-in, 'no? In other words, yung kanilang Ah, anak at yung foreigner at yes. sinuportahan under 'no, the fraudulent 'no, and deceptive promise to marry. Again, yung Supreme Court, ang sinabi ng ating Korte Suprema ay nagbigay sila ng danyos hindi dahil dun sa breach of promise to marry kundi very obvious dun sa detalye 'no, at dun sa pagkakataon na 'yan naging useful yung mga testimony 'no, Mm, nung ating mm. witnesses na sinabing, napatunayan na from the very start condescending, mababa ang tingin mo sa ating mga Oo. dalagang Pilipina kababaihan 'no, at tinake into account 'yan ng ating Korte Suprema at hindi namin hahayaan 'yan 'no. Mm, Dahil yung iyong mm. mga pagkilos, yung ginawa mo doon specifically sa karelasyon mong, Pilipina ay hindi aayon sa aming kultura, public policy, good morals, good customs. At dahil Oo. diyan bibitawan ka namin 'no ng, danyos 'no, magbayad Uh-huh. ka. Pero merong pahabol 'no, Hmm. yoong, Korte Suprema 'no na, kahit na binibigyan namin ng danyos yung, inyong anak, ay pinapa-ano 'no, alala lamang namin sa ating mga, magulang na kayo Oo. po ay merong obligasyon 'no na, Yeah. um protektahan 'no, ang Mm. dignidad at honor ng ating mga anak at maging ehemplo ehemplo Yun. 'no, example ng Opo. higher values of morality and dignity Ay, 'no. oo, oo. Ngayon, gano'n din yung linya 'no nung, isang kaso na pinagdesisyonan ng Supreme Court. Kasi Mm. ito naman ay, nangako ng kasal pero yun nga 'no, nagbagong isip at iba ang pinakasalan. Pero bago niya pakasalan yung ibang choice niya 'no, may choice pa pala siya 'no, kahit na Mm. may Ang dami promise na namang siya options. Oo. oh, 'di ba? Ay, nagkaroon sila ng anak nung nabuntis yung kanyang, fiance, yung kanyang Ah. bride to be, Yes, oo. yes. Ano Oo. sabi ng Supreme Court siyempre nanganak yung, kanyang, fiance, kahit na nagpakasal ka sa iba ay meron kang obligasyon na ba 'no, ay, kaya niya sinurrender ang kanyang sarili sa'yo because of your promise to love. So, Yes. bigyan mo ngayon ng sustento yung bata, so lumawak na siya, naging, Oo, oo. child support na siya, bigyan mo rin ng moral damages yung, former bride to Mm, be mm. dahil biglang nagbago yung isip mo. So again, ang basihan ay yung provision on human relations at moral damages. Ayun. Balikan natin yung tanong ko kanina. So paano kung yung gustong magreklamo wala namang ginastos, pero ang habol niya yung kahihiyan na hindi siya sinipot sa kasal? At paano kung ang dahilan naman, halimbawa, nung kakalas sa kasal, nagkaroon siya ng anxiety, baka nag-worry siya. Paanong magiging sitwasyon po doon? Yan. So siyempre, kung ang tanong ay una, maaari bang magreklamo or maaari bang maghain ng reklamo sa korte? Siyempre, depende sa desisyon. Oo, kung gusto niya talaga. Pero ibang tanong kung magpo-prosper, 'di ba? Mm. Manatili pa siya. Kasi sa nabanggit nating sitwasyon, merong defense na lumalabas. Yung bumitaw sa pangako dahil Mm. siya ay may, for example, may mental health issue or in other words, meron siyang valid reason para siya ay hindi tumupad muna 'no sa kanyang pangako or maaring permanently siya ay nag-back out na dun sa kasal. So, Mm. babalikan natin 'no, kanina binanggit natin, correction, Articles 19, 20, 21 'no, masyado akong na-carried away 'no, 20, Mhm. 21, 22. So 19, 20, and 21 articles ng ating Civil Code. Pagbabasahin niyo po 'yan 'no, at 'yan ang, basihan ng ating Korte Suprema dun sa mga kaso na ating napagkuwentuhan kanina 'no, pagbigay ng danyos. Bukod dun sa mga provisions talaga on damages 'no, meron kasing separate section noon 'no, sa Civil Code din. Mapapansin po ninyo na ang basihan ay yoong state of mind 'no, ng kinilos 'no. Kumbaga, yung guilty party ay dapat ang kanyang kilos ay motivated ng bad faith at Mm. klaro na contrary sa good customs, public policy, good morals, or yan ay unjust. Mm. Okay. So kung ang tanong natin, babalik tayo, maari bang magsampa ng kaso, magreklamo? Siyempre kung yan ay pakiramdam nila no, na sila ay merong violated right, maaaring
magdemanda, Oo. maghain. Pero hopefully 'no, at 'yan ang aming trabaho, obligasyon bilang mga, legal officers 'no, lawyers, kami ay officers of the court din 'no, na bigyan ng, tamang, gabay yung Mm. ating mga kababayan kung kailan nararapat at hindi nararapat maghain ng reklamo 'no. Yes. Kasi kung yan ay mapag-uusapan naman, hindi kasi biro ang mag-file ng reklamo at tatandaan Haba natin ng ito ay process. Oo. o magkarelasyon, dating, Oo. nag-iibigan 'no at, Correct. may mga bagay na hindi rin natin na-foresee at yun ay lalabas din kasi kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, most likely ang binanggit mo na defense which is mental health or any other Yes, valid yes. for backing out ay lalabas din. So, Mm. aabot pa ba tayo dun sa korte para kayo ay mag-usap na yan ang dahilan niya? So, Mm. mag-usap na at mapagdesisyonan kung talaga bang merong cause of action, may dahilan ba para ikaw ay talagang mag-pursue o baka naman meron ka ngang na-suffer 'no, na otherwise damages siya pero meron din kasing dahilan, 'di Mm, ba? Yung kabilang mm. partido at sa dulo niyan, hindi rin ikaw mabibigyan ng damages, 'di ba? Oo, right, So, right. yun yung ano 'no, yun yung, dun umiikot yung aming, legal profession 'no at, Oo. yan ang aming, obligasyon sa mga kliyente or magiging kliyente na hindi lamang irepresenta sila sa korte kundi bigyan sila ng gabay kung kailan nararapat at kung hindi nararapat, dun sa mga pagkakataong hindi nararapat magsampa o maghain ng kaso ay ano naman yung dapat na gawin. Kasi may remedyo naman Mm. diyan. Kung kaya nga Mm. meron tayong barangay, 'di ba? Katarungang pambarangay law at kahit magsampa Yes. ka ng reklamo sa korte, merong mga alternative dispute resolution tulad ng mediation 'no at, Oo. judicial dispute resolution. Yan yung mga channels para Correct. makapag-usap kasi sa mga ganitong pagkakataon kasi talaga mainit ang ulo ng mga tao at saka ang emotions Siyempre na-hurt napakataas. sila. Oo, 'di ba? Oo, so yun ay sa konteksto ng kasal, 'di ba? So hindi Oo, ko may right, oras right. pero may mga pagkakataon na may breach din kapag iba ang kontrata. Isisingit ko na rin Sige, dahil ito ay pakisingit na related din po. sa Opo. wedding, sa Mm, wedding. mm. Sa wedding siyempre kailangan natin ng videographer, Oo. tama? Yes. Bukod sa ating mga selfie at yung mga capabilities ng mga features ng ating makabagong cellphone, o 'di Mm. ba, lahat ba nakapag-upgrade na? Bago mag-upgrade ay lahat ba nakapag-compute na ng budget, 'di ba? Mm, Bago mm. bumili ng upgraded phone. So, may kaso 'no, na napagdesisyonan ng Supreme Court at ito yung mga pagkakataon na nagbibigay ng danyos ang Korte Suprema kasi ang very cause 'no, ng or object ng kontrata, yun talagang okasyon 'no. Halimbawa, ikaw ay tahi ng, gown 'no, tawag dati trahe de boda, 'di ba? Ngayon Mm. wedding gown. Puwede bang ma-delay yan? Siyempre hindi, 'di ba? Meron kang, videographer, naku nasira. 'No, yan ba ay katanggap-tanggap? Depende 'no, kung yan ay dala ng kapabayaan, negligence, mapapatunayan 'no, at hindi sa, proof, na yan ay beyond your control, may tinatawag din tayong fortuitous event 'no, na hindi mo talaga yan magagawan ng paraan. So, excusable yan. Pero 'pag hindi at may mapatunayan diyan na may kapabayaan ka, tulad nitong kaso 2002 ito 'no, yung video nila naku naman talaga 'di ba, Mm, hindi nagkaroon ng mm. recording. So, napatunayan doon na may earliest possible 'no, opportunity naman pala sana si videographer na remedyohan 'no, na-detect niya na Oo. nasira. Pero yun at yun ang naging dahilan kung bakit binigyan ng Korte Suprema ng damages bukod dun sa, findings na may breach of contract 'no, Mm, mm. dahil pinakita dun na may wanton normally kapag may breach of contract, hindi bibigyan ng, damages dahil wala Mm. yan dun sa nakalista dun sa provisions na nabanggit ko kanina for Yes. damage moral damages. Pero dito napakita na merong wanton, fraudulent 'no, yung talagang, highest degree of negligence na that, entitled 'no, or merited the award of Mm, moral damages. mm. Yan Okey. in relation to wedding also. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook,
sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.